Nasa kalagitnaan ako ng pakikinig sa istorya ni G, ang letter sender ninyong tiga-Canada, na kung saan ibinabahagi niya ang kanyang karanasan kaugnay sa sleep paralysis. Nang muli, Sir Red, bumuhay sa aking kaisipan ang karanasang pilit ko nang ibinabaon sa limot. Minsan na din akong nakulong sa sarili kong bangungot na aakalain mong gising ka na sa realidad. Pero hindi pa pala. Sa katunayan niyan, Sir Red, ay kamakailan ko lamang po kayong nadiskubre sa podcast. Sobrang nagustuhan ko kung papaano po ninyo isinasabuhay ang mga ipinapadala sa inyo ng mga mismo ninyong tigapakinig. Tawagin mo na lang ako sa palayaw kong Kiboy. Isa po akong miyembro ng LGBTQ, 27 taong gulang at kasalukuyang nakatira sa Davao City. Lumaki ako sa Cotabato at doon na nag-aral hanggang sa makapagtapos. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay ang pinakakomplikadong sleep paralysis na naranasan ko sa tanang buhay ko. Bilang konteksto, nung nasa puder pa ako ng nanay at tatay, alam nila maging na mga kapatid ko na parati akong binabangungot kaya bawal akong matulog sa gabi nang walang kasama. So fast forward. After graduation ko ng kolehiyo noong 2016, nag-decide ako na makipagsapalaran dito sa Davao para magtrabaho at maging independent. Ito rin yung unang beses na malayo talaga ako sa pamilya ko. Pareho sa mga magulang ni G. Hindi rin naman po nagkulang si nanay sa pagpapaalala na mga dapat kong gawin sa tuwing babangungutin ako. Magdasal, banggitin ang in Jesus name, at hanggat maaari, iwasan ang stress sa trabaho, kumain ng tama at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Inaamin ko na hindi naging madali ang unang taon ko dito sa Davao. Bilang mag-isa lamang ako sa apartment, may mga gabi talaga na hindi ako makatulog dahil sa takot na baka hindi na ako magising kinabukasan. Naranasan ko na may sleep paralysis habang may babaeng nakalutang sa aking paanan. Meron ding lalaki na mahahaba ang kuko at pulang-pula ang mga mata. Meron ding mga batang tumatakbo na punong-puno ng langis ang katawan. Itim na tao na may mahabang sungay at iba pang mga kakatuwang imahe. Hindi maikakaila na lahat ng iyon ay nagdala ng kilabot sa buhay ko, pero nagiging normal na lang ito para sa akin kasi sa tuwing babanggitin ko ang Our Father at in Jesus name, bumabalik talaga ako agad sa realidad. Taong 2022 nang maranasan ko ang pambihirang karanasan ko sa sleep paralysis. Nakalipat na ako noon sa isang kondo at nagkaroon ako ng kasintahan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Dino. Hindi kami nagsasama sa iisang bubong. Ang siste, binibisita lamang niya ako tuwing alas 8 hanggang alas 11 ng gabi pag nagtatapos ang kanyang trabaho. Isa nga po pala akong work from home virtual assistant ng taong iyon at tuwing alas 12 ng madaling araw ay nag-uumpisa akong magtrabaho. August 17, 2022. Bandang alas 8 na ng gabi nang ako'y nakauwi galing sa isang birthday party na pinuntahan ko. Pinilit kong umidlip muna para hindi rin ako antukin sa trabaho mamaya. Nag-set pa nga ako ng alarm ng 11:50 PM at tinignan ko muna ang orasan bago ko nilock ang phone ko. Mga bandang 8:45 iyon. Ipinikit ko ang aking mga mata at makaraan lamang ang ilang minuto ay nagising ako na nakatayo at nakita ko po talaga ang sarili ko sa kama na mahimbing na natutulog habang may dilaw na tali
na nagdudugtong sa amin. Sandali. Patay na ako? Patay na ba ako? Nanginginig ko pang sabi. Labis-labis na pag-aalala ang naramdaman ko sa puntong iyon at hindi ko alam ang gagawin. Dala ng labis na hilakbot, pinikit ko na lamang ang aking mga mata at ilang sandali pa'y nagising ako sa aking kama. Sa pagkakataong iyon, bahagya akong nahimasmasan at akala ko'y nakabalik na ako sa realidad, pero nangisay ang buo kong katawan. Hindi ko na maigalaw ang aking mga paa at kamay, ni hindi rin ako makagawa ng kahit na anong ingay, pero tanging mga mata ko lamang ang naigagalaw ko. Habang hindi ako makagalaw, doon nga ay naaaninagan ko ang isang imahe ng babae na nasa aking paanan. Nakaupo lamang siya at panay ang ngiti sa akin. Kinilabutan ako at doon ko napagtanto na hindi pa pala ako nasa tunay na mundo. As in, binabangungot pa rin pala ako. Pilit ko nang sinasambit sa aking isipan ng mga sandaling iyon ang Diyos ko, tulungan mo ko. At sa kalagitnaan ng aking pagdarasal, may narinig akong boses. Gising! Gising! Boses iyon ni Dino. Nagising ako dahil naramdaman ko na kinakalabit niya ang buo kong katawan. Bagamat hindi pa rin ako makapagsalita dahil sa labis na pagkatulala, nasabi ko sa aking isipan na, "Salamat naman Dino at dumating ka." Umupo ako sa kama at inutusan ko pa nga siyang kunan ako ng isang basong tubig. Agad naman siyang lumabas ng kwarto, pero laking gulat ko nang bumalik siya dala ang baso ng tubig. Tumigil kasi siya sa pinto. Nakatayo lamang siya habang nakangiti sa akin. "Ano ka ba? Hoy! Huwag mo akong takutin ng ganyan." Di siya nakikinig at unti-unti na namang nangingisay ang katawan ko habang nakaupo. Sa puntong iyon ay halos mabaliw na ako sa takot. Tinatanong ko na nga ang Diyos kung ano ang tunay na nangyayari. Muli kong ipinikit ang aking mga mata at nagdasal na ng ama namin. Muli akong nagising at sa pagkakataong ito, basang-basa na ng pawis ang aking unan. Kinurot ko ang aking tenga at bahagya ko pang sinampal ang aking sarili para makasigurado lamang nagising na ako. Ang una ko ring tinignan ay ang orasan sa cellphone ko at 9:00 pa lang iyon ng gabi. Nanginginig habang nagtataka sa nangyari sa akin. Sunod kong hinanap si Dino. Akala ko'y nag-CR lamang siya, pero nang tiningnan ko ang mensahe ni Dino sa Messenger, ang sabi niya'y hindi daw muna siya makakapunta sa kondo kasi may dinner meeting daw sila kasama ang kanyang client. Agad ko na siyang tinawagan. Sinabi kong, "Anong hindi makapunta? Di ba ginising mo ako kanina lang?" "Ha? Kalalabas ko lang ng opisina, tapos papunta na kami sa restaurant ngayon. Ano bang nangyari?" Sagot niya at hindi na ako nakaimik at ibinaba ko na lamang ang cellphone. Balisaman ay agad kong kinuha ang laptop at tumungo sa bahay ng isa kong kaibigan na itago na lamang natin sa palayaw niyang Angel. Katulad ko, isa ring virtual assistant. Doon na ako nagpalipas ng gabi at nagtrabaho.
Kwento ko sa kanya lahat ng nangyari at maging siya ay hindi makapaniwala sa mga nadinig. Ang tangi lamang niyang payo sa akin ay maglagay ako ng mga halaman sa loob ng kwarto o hindi naman kaya'y mag-alaga daw ako ng pusa. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganoong pamahiin o sabi-sabi, Sir Red. Pero dala na rin ng pagiging desperado na hindi na mauulit ang ganoong karanasan ay pinilit ko talaga na magbuhay ng mga halaman na ibinigay ni Angel sa akin at mag-adapt ng isang pusa sa isang kakilala. Wala din naman kasing mawawala kapag susubukan ko. Sa kasalukuyan, nakatira pa rin ako sa parehong apartment, subalit kasama ko na ngayon ay 4 na pusa. Si Nana ang naging una kong alaga. Sunod naman sina Pepsi, Mino at Coco. Sila ang naging tigapagbantay ko. Sa katunayan ay naging tigahatid din ng ligaya at nakapagpapatanggal talaga ng stress. Simula nung nag-alaga ako ng pusa, maniwala man kayo sa hindi na naulit ang bangungot o sleep paralysis at tanging masasayang tagpo na lamang ang napapanaginipan ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbabasa ng aking istorya. Ako nga po pala si BJ, 18 years old mula sa Isabela. First time ko pong mag-send ng horror story sa inyo and take note, tunay na nangyari po sa akin ito. Hindi ko malilimutan kahit nangyari noong panahong bata pa lamang ako. Nagkaroon kami ng 3 araw na bakasyon sa syudad ng Tuguegarao sa Cagayan noon. Nangyari ito taong 2010. Nasa preschool level pa lamang ako ng mga panahong iyon. Ilang beses na akong nakapunta sa boarding house ng bayaw ko, kasagsagan rin po ng sem break nang mangyari ito sa akin. Mag-aalas 5 na ng hapon. Pinasyal kami sa isang mall nung time na yun. Sumakay pa nga po kami ng kalesa at doon sa kalesa, 3 po kaming sumakay. Yung isa, ate ko at syempre ang asawa niya. Nagpasya si mama na bilhan kami ng musical instruments para daw makapagsanay kami na magtugtog. Gitara sa pangalawang ate ko habang sa akin naman ay electronic keyboard. So umuwi na kami ng boarding house dahil nag-decide na rin po ang lahat sapagkat nakaramdam na ng gutom ang bawat isa. Pero mabuti na lamang, on our way home, may mga nagbebenta ng ihaw-ihaw. So doon ay bumili kami ng mga Betamax, isaw, barbecue, Adidas at yun na nga din po yung gagawin naming pang-ulam. So fast forward, matapos ang aming hapunan ay nagligpit na kami ng mga pinagkainan. After po noon ay talagang natulog na rin kami. Pero bandang alas 3 ng madaling araw, naalimpungatan ako at talagang bigla rin akong napabangon. Ewan ko nga ba, Sir Red, pero napadungaw ako sa bintana namin. Nagtaka ako nung una dahil ang dami ko nakikita na ilaw habang parang merong sabay-sabay o magkakasunod-sunod na mga liwanag mula sa mga kandila ang nakita ko. Hanggang sa napagtanto ko na parang may prosesyon at lahat ng mga taong iyon ay patungo ng simbahan which is malapit lamang sa amin. Sinundan ko ito. Namangha ako dahil first time kong makakita ng ganoon. Kitang-kita ko ang pagpasok ng mga tao hanggang sa meron akong nakikita na para mga nag-fade sa loob ng simbahan. Mga katawan ito. Nakakatuwa man pero bigla pong inagaw sa akin ang pagkamangha kong iyon nang may makita kong isang lalaki. Nang usisain ko ang isinusulat niya
Pinanlakihan ako ng mga mata sapagkat malinaw kong nabasa na RIP ang inilalagay niya. Nang mapansin niya ako na tumitingin sa kung anong isinusulat niya, ay tinuro niya ako. Natakot na ako doon, Sir Red. Pabalik na ako sa bahay nang mapansin ko rin na kung gaanong nanlilisik ang mga mata niya sa akin na para bang gusto niya akong gawan ng masama. Nadinig ko pa nga ang kanyang boses at sinabi niyang isusulat daw niya ang pangalan ko sa batong inuukitan niya. Dahil doon ay kumaripas ako ng takbo. Naghanap ako ng matataguan sa loob ng aming bahay. Hanggang sa masalubong ko nga si Mama. Sinabi ko sa kanya na may mga nakita kong multo. May prosesyon na patungo sa simbahang malapit sa amin. Pero giit ni Mama, baka namamalikmata lamang daw ako o kaya naman ay nananaginip. Muli ay isinaad ko na meron. Nais ko pa nga sana na palabasin siya para ituro ang mga nagaganap, pero natatakot ako. Kinabukasan ay nakumpirma na maaaring nananaginip lamang ako o epekto lamang ng pamamalikmata ang nangyari. Hindi rin naman sila naniwala sa makapanindig balahibong karanasan kong iyon at maging ako, hindi ko rin po talaga matiyak kung tunay nga bang nangyari iyon o hindi. Magandang araw po dyan sa Pilipinas. Hello din sa inyo, Sir Red. Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Lynn. Kasalukuyan po akong OFW sa bansang KSA ngayon at isa po sa mga matatagal ng tigapakinig ninyo. Sa katunayan ay aksidente ko lamang po na ma-discover ang inyong YouTube channel maging ang inyong podcast hanggang sa nagka-interest na rin ako na gawin kayong background sa araw-araw na gawain ko. Hanggang sa hindi ko na rin po namamalayan na natatapos ko na pala yung mga task ko for a certain day at hindi ko na rin po maramdaman ang labis na pagod. So I have my own true horror story. Tungkol ito sa Sigbin at ang nabiktima niya dati ay ang anak ko na bunso. Bale sa Manila po ako ipinanganak, bandang Quezon City, pero sa probinsya na po ako pinalaki at nagkaisip. Kung saan dito ko po nakamulatan ang mga kwentong kababalaghan na nangyayari sa mga tipikal na probinsya. Hindi ko na lamang po babanggitin yung mismong bayan pero somewhere in Eastern Samar po ako lumaki. Maliit na probinsya lamang siya pero mabubusog ka talaga sa mga kwentong kababalaghan. Kung doon ka lumaki, magiging normal lamang sa iyo na makarinig ng mga ganitong klaseng kwento. Pero kung dayo ka lamang, kailangan mo talagang mag-ingat dahil baka mangyari nga sa iyo. Si Mama ko po talaga ang tiga Eastern Samar. Dinala na po niya kami dito sa probinsya at tulad ng sabi ko, doon na kami lumaki kasama ng kapatid ko. As I have mentioned, marami ako naririnig at nalalaman tungkol sa mga kwentong katatakutan sa paligid ko at ang pinakapopular talaga sa probinsya namin ay ang Sigbin. Hindi pa naman ako nakakakita ng totoong Sigbin pero aware ako sa mga kayang gawin nito lalo na sa mga batang wala pang masyadong muwang sa mundo. Dahil nasaksihan ko rin po iyon habang lumalaki ako sa lugar na yun. Sa amin, normal na lamang dahil sanay na rin kami. Alam din namin kasi ang pangontra dito. Ang mama ko ay marami ding alam sa mga ganong bagay kaya bilang panganay ay marami siyang nakikwento sa aralo na nung may mga anak na ako.
Isang normal na gabi lamang para sa amin nang maganap ang lahat. Nanunood lamang kami ng palabas sa telebisyon nung gabing yun. Wala nga po sa hinagap at hindi ko talaga inakala na mabibiktima ang anak ko sa ganoong paraan dahil naglalagay kami ng pangontra sa bahay at marami nga talagang alam pa si mama na pangontra tungkol dito. Pero nung panahong iyon, eksakto at nataon na nalimutan ni mama na maglagay sa parting bahagi ng higaan namin ng pangontra sa mga sigbin. Kapag pinag-uusapan pala yung mga bagay na iyon, hindi pwede na laksa ng boses. May paniniwala po na baka marinig ka daw ng mga sigbin, kaya kapag nagkikwentuhan kami tungkol dito ay halos pabulong lang talaga. Mag-aalas 8 pa lamang iyon ng gabi. Gising pa ang anak ko noon, gawa ng nagbabago ang face ng pagtulog ng mga sanggol, lalo na yung buwan pa lamang at hindi pa sumasapit ng 1 taon. Masigla at tumatawa pa nga yung bata noon. Tumatawa pa habang naglalaro sa higaan namin ng bunso ko. Pero habang lumalalim ang gabi, dito ay nagsisimula na siyang antukin. Dahil breastfeeding ako sa kanya, kaya madali lamang siyang patulugin kapag inaantok na. Pero nagsimula akong magtaka kasi habang pinapa-breastfeed ko siya, parang mainit yung bibig niya. Pag ganun daw ay hindi yun normal. Ang sigla kasi niya kanina, ilang oras bago siya antukin. Hindi rin siya yung tipo ng bata na iiyak na lang ng basta-basta. Kahit may nararamdaman nga siya, hindi siya ganoon madaling umiyak. Lalo tuloy akong nag-alala. Hindi pa man siya nakakapagsalita kaya mahirap hulaan kung ano ang nararamdaman niya. Sa pagtataka kong iyon, tinawag ko ang atensyon ni mama. Sinabi sa kanya ang sitwasyon ng anak ko. Nagsimula kaming mangamba. Halos yung ibang nagsisimula na makatulog ay nagising dahil sa nangyayari sa paligid namin. Mas lalo pang uminit ang temperatura ng anak ko. Isipin mo na bigla na lang siyang lalagnatin ng oras na iyon. Kanina'y masigla pa lamang siyang naglalaro. Kaya sinong hindi magtataka. Binigay ni mama sa akin yung anak ko. Habang karga niya, lumabas siya. Kumuha ng herbal na halamang gamot at malaki ang paniniwala ng aking ina na ito ay first aid sa kahit na anong karamdaman, lalo na daw kung may kinalaman sa mga elemento. Ang itsura niya, Sir Red, ay para siyang dahon ng sibuyas. Maliit lamang pero mabango. Nilamukos ni mama iyon at pinasipsip yung kata sa anak ko. Nilagay yung dahon sa bandang pusod niya at hinayaan lamang doon. Alam ko kung kailan masama ang pakiramdam ng mga anak ko, kaya alam ko na may mali talaga sa sitwasyon ng anak ko ng gabing yun. Nagsimula na ding mapansin na parang may something sa labi niya. Nagkukulay ube at sobrang lamig na ng mga paa niya. Pero hindi pa din siya umiiyak. Tahimik lamang siyang natutulog habang nakabalot sa pranela niya. Nagsisimula na din akong manginig kasi natataranta na din ako noon, pero pinapakalma ko lang ang sarili ko. Si mama ay kapansin-pansin na hindi napapakali. Nagsabi na ako sa pinsan at kapatid ko na nasa kabilang bahay pa lamang, pati sa stepfather ko, na maghanap na ng tricycle para makapunta na kami sa albularyo. At ito kasing albularyong ito ay nasa kabilang barangay pa. Kasama ko si mama, yung stepfather ko, pinsan at kapatid ko. Nagtungo nga kami sa albularyong iyon sa kabilang barangay. Nabulabog pa nga namin yung matandang iyon na nagpapahinga na sa oras na yun, pero wala kasi kaming pagpipilian.
Wala namang kaso sa mga tambalan o albularyo yung ganoong eksena kasi hindi mo naman malalaman kung kailan ka aatakihin ng mga elemento at kung kailan mo agad dapat puntahan ang mga pwedeng kumontra sa panggigipit nila. Pero bilang respeto na din, humingi din kami ng pasensya. Nang makaharap namin ang tambalan o albularyo, sinabi namin na nangyari. Natakot ako agad sa sinabi niya. Nadali daw ng sigbin ang anak ko. Pinadaanan daw ito sa hangin at kinagat sa bandang balakang. Nakita din kasi nung albularyo kalaunan, yun bang parang kagat o bite mark kung saan banda at ipinakita niya iyon sa amin. Tunay na merong bakas, maliit pero malalim na kagat, Sir Red. Pinainom niya agad yung anak ko ng langis na may orasyon. May ibinigay siya na pangontra sa anak ko at may sinabi din siya na kailangan naming hanapin na klase ng puno o baging sa bukid at napakabihira kasi iyong makita. Sabi niya, gawin daw naming pangontra. Isabit daw namin iyon. Hindi rin daw pwedeng tanggalin. At sa kabutihang palad, nakakita kami nun kasi nakahingi kami sa tiyahin ko. May sinabi pa siya na naging dahilan din ng pangamba ko. Kung hindi daw agad nadala yung anak ko sa albularyo, baka daw hindi na naagapan ang nangyari sa kanya. Natakot ako ng husto doon. Kaya ngayon, ang mga anak ko ay may mga biyaw kung tawagin. Pangontra iyon sa mga elemento. Ayaw ko na ring maulit ang nangyari kaya nag-iingat na din kami ng husto lalo na't halos bata ang pinupunteriya ng mga sigbin. Ginagawa nila iyon pag gutom sila at walang ibinibigay na pagkain sa kanila ang mga amo nila. Ang bahay namin ay may isang klase ng halaman na pangontra sa mga elemento. Kailangan lang din na hindi siya maubusan ng tubig. Nakapalibot at nakasabit iyon sa bawat sulok ng bahay namin magmula noon. Pero after ng insidente na maganap sa bunso ko, awa ng Diyos ay hindi na ito naulit. Ito ay tunay na nangyari sa lugar namin, Sir Red. Nasaksihan ko na din ang mga nangyari sa ibang bata. Yung iba pa nga'y pamangkin ko sa pinsan. Dito'y napagtanto ko na sa mundong ginagalawan natin ay hindi lamang talaga tayo ang nakatira. Aminin man natin. Mahirap tanggapin pero may ibang nilalang na nakakasalamuha din tayo. Ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa kanila ay hindi naman masama. Kapupulutan din sana ng aral ang mga experiences na katulad ng nangyari sa amin. Ang bawat probinsya, kahit saan man yan dito sa Pilipinas, tiyak ay may kanya-kanya na kwentong kababalaghan na sana'y hindi natin binabaliwala kahit na hindi mo pinaniniwalaan. Once again, ako po si Lynn mula dito sa KSA. Sana'y mapakinggan ko po one of these days ang entry kong ito kung hindi man sa podcast, kundi dito sa inyong YouTube channel. Marami pa po akong ikikwento soon. Abangan lamang po ninyo mga solid HTV positive na listeners.